Basahin po natin ang pagkakasali naman sa wikang Pilipino dito po sa Suratul Taha sa aya 115. At katiyakan, aming pinagpayuhan si Adam, alayhisalam, noon hinggil sa pagkain ng bunga ng puno na huwag siyang kumain ng anuman mula roon. At aming sinabi sa kanya na, katiyakan si Iblis ay iyong kalaban at ng iyong asawa, na kung kaya, huwag ninyong hayaan na mapalabas niya kayo mula sa hardin. Dahil kapag yaon ay nangyari, ay maghihirap kayo, ikaw at ang iyong asawa sa daigdig. Subalit, inudyukan sila ni Shaitan, at siya ay kanilang sinunod, at nakalimutan ni Adam ang payo sa kanya. At hindi namin nakita sa kanya ang matibay na pagkakahilig na gawin ito. Ayan. So, yun Ustaz. Malinaw na talagang nagbigay ng instruction si Allah kay Adan. Anong sinabi at saka kay Eva? Kay Eve o Hawa sa wikang Arabic. Sabi ng Allah sa kanila, "Wala taqraba hadhihi syajara fatakuna min adh-dhalimin." Wala taqraba hadhihi syajara fatakuna min adh-dhalimin. So, huwag kayong lalapit. Katulad ng binasa mo kanina, Ustad, yung meaning niya. Elaborate lang natin ng kunti. Huwag kayong lalapit, sabi niya, kayong dalawa, si Adan at si Eva. Huwag kayong lalapit doon sa kahoy, punong kahoy. So, yun ang restricted na punong kahoy. So, anong ginawa nila? So, dahil dito sa dalawang factors, yung tinatawag na pagkalimot, forgetfulness, at saka yung tinatawag na lack of determination, Ustaz. Yun ang naging dalawang factors na yan na hindi niya nasunod yung order o kasuotosan ni Allah. Lumapit sila dun sa kahoy. Ayun, dahil kasi panlinlang ng Satanas. Nalinlang nga nitong si Iblis. Ang pangalan nung Satanas ay Iblis. O, dapat maintindihan ng ating mga televiewers. Sa panig natin bilang mga Muslim, alam natin yon. Ang alam kasi ng mga Kristiyano, Satanas. Katawagan lang yung Satanas. Kaugalian yun, naging asal yun, Iblis. Yung pagiging Satanas. No? Ayan. So, malinaw yan, Ustad, ano? Na nakalimutan nitong si Adam, alayhisalam, ang payo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil doon sa panlinla ng Satanas, Ustad. Nakalimutan. Sinabi ko, nakalimutan. At hindi lang nakalimutan, kundi yung kanyang determinasyon ay kulang. Hindi yun nakita sa kanya. Hindi niya nakahiligang gawin yung pinakapayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan. Kaya ano ang pinaka naging resulta nito? Ang naging resulta, Ustaz, anong sinabi niya Allah? Mababasa natin sa Suratul Baqarah, chapter, verse 35 naman, Ustaz, 36. So, sinabi ni Allah, babasahin ko sa wikang Arabic, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. So, yun po yung pakisali na sa wikang English. Ito po ang pinakakatumbas nung binanggit ni Ustad Abdul Qadir Hashim. But Satan caused them to slip out of it and removed them from that condition in which they had been. And we said, go down all of you as enemies to one another, and you will have upon the earth a place of settlement and provision for a time. Basahin din natin, Ustad, sa pagkakaliwat o pagkakasalin sa wikang Pilipino. Ganito po ang ating mababasa. Hinikayat sila ni Shaitan sa pagkakasala sa pamamagitan ng panunukso sa kanila hanggang sa sila ay makakain ng bunga sa punong yaon na sa makatwid yaon ang naging dahilan ng kanilang paglabas sa masaya nilang paninirahan sa Al-Jannah.
At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, kina Adam, Hawa at Iblis, bumaba kayo patungo sa kalupaan at doon kayo ay maglalaban-laban sa isa't isa. At kayo ay mananatiling maninirahan doon at makikinabang sa anumang naroon hanggang sa katapusan ng inyong buhay. Matindi, Ustaz. So, yun. Kaya naman, Ustaz, so walang nabanggit dito, Ustaz. Ang binanggit, punong kahoy. Walang nabanggit na ahas. Kundi Satanas ang binanggit, Shaitan. Ha? Hindi, di ba nabanggit sa Biblia, ahas? Hindi nilinaw kung anong punong kahoy tapos yun. punong kahoy, sinabi, bunga ng mansanas. Walang nabanggit Hindi na mansanas. mansanas. Hindi mansanas yung bunga. Ang sinabi lang, bunga ng kahoy. So, walang sinang o ahas no serpente o ahas. Walang ahas walang na ahas. involved doon. Kundi Satanas, Satan, yung involved doon. So magkaiba pa rin yung anong sinabi ng Quran at sinabi ng Biblia, di ba? So, kaya mapapansin natin, yung naging epekto ng hindi nila pagsunod, pinalaya sila doon sa paraiso. Oo. At dinala sila sa lupa at sila ay magsisilbing magkalaban habang ang mundo ay mundo. Oo. No? Magkakalaban. Pansamantala. Oo. Kaya naman, Ustaz, mapansin mo ngayon sa kapanahunan natin, sa kasalukuyan, kung ano nangyari ngayon sa kapanahunan natin, naglaban-laban yung mga tao, kahit magkapitbahay, kahit yung kunting mga dahilan lamang, kadahilanan, nag-away-away. Kahit doon sa amin, Ustaz, na may doon, magkapitbahay na nagpatayan, dahilan lang sa 20 pesos. So, siguro, yan dahil na rin sa pinakaudyok nitong si Shaitan. Yung kanyang pabulong-bulong dyan. No? So ngayon natapon sila sa mundo, mapansin mo ngayon maglaban-laban yung mga tao. Yun yung naging natin ngayon, kalagayan natin. Kasi naging ito na yung dispute ng mula pa kay Adan at saka si Satanas o Shaitan. Ngayon wala na si Prophet Adan dito sa mundo. Kaya naman kayo mga angkan ay ganoon pa rin, nandun pa rin yung jealousy o kaya envy ni Satanas. Okay, kaya naman hanggang ngayon ay binubulungan pa rin tayo para makagawa tayo ng mga kasalanan. Para may makasama siya sa impyerno. Yun ang layunin. Yun layunin niya. Okay? Kasi impyerno siya eh. Naghingi lang siya ng palugit. Huwag mo naman mamatay ngayon. Hanggang sa araw ng paghukom. So ngayon, Ustaz, nang sinabi niya na magkalaban-laban kayo, magkaaway-away kayo, sabi niya, dito sa mundo. Mapansin mo, Ustaz, gusto ko lang linawin. Yung sinasabi nila na, ba't nagkasala? Sabi niya, kung ang mga propeta sa paningin ng Islam, all prophets were infallible. Ibig sabihin sila ay walang kasalanan. Bakit nagkasala ito si Adam? Ayun. Ang gusto kong linawin, Ustaz, sa paningin ng pananaw ng Islam, si Prophet Adan, alayhi salam, nung nandun pa siya sa paraiso, nang kumain siya ng bunga ng kahoy, hindi pa siya propeta nun. So, ibig sabihin, hindi pa siya propeta. Nang dito na siya mundo, tinapon sa mundo, bago naging propeta. At wala ka nang mababasa na account sa Quran. Okay, maging sa Biblia. Nung nandito na sa lupa, nagkasala pa siya. Wala na. Wala. Ang sinabi, Ustaz, ang sinabi ng Quran na malinaw, kaya wala yung tinatawag, gusto natin linawin yung konsepto sa ibang relihiyon na tinatawag nagmana tayong mga angkan ni Adan ng kasalanan ng apo natin na si Adan doon sa pagkasala na sa paraiso. Ngayon, para mayroong para mapatawad ni Allah o ng Diyos yung kasalanan natin, dapat mayroong maipako o kaya may tagatubos. Yun na si Kristo. Yun ang sinasabi nila. Linawin natin, ano yung pinaka binigay, no? Nila subhanahu wa ta'ala kay Prophet Adam alayhi salam upang sa gayon ay makabawi sila sa naging atraso dun sa paraiso. Mayroong, Ustad, binanggit ni Allah dito na ibig sabihin, wala na siya ng atraso. Ibig sabihin, wala lang kapag, Ustad, sasabihin ko ngayon, may utang ka sa akin. Pagkatapos nun, tinubos ni Khalid. Example, si Khalid. Sabi niya, sige, wala ka ng atraso kay Abdul Qadir. Kasi bayad na. So, ibig sabihin, hindi ka na magbabayad. Kasi tapos na eh. Yan ang sinabi ni Allah, Ustaz. Anong sinabi ni Allah kay Adan? Linawin natin. Babasahin ko sa wikang Arabic, Ustaz. Pakisali mamaya. Sabi ni Allah sa Quran, "Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alayh." Anong sinabi? "Innahu huwat tawwabur rahim." Ibig sabihin nun, tinuruan dyan sa translation. Yung gusto ko marinig yung yung parang awit-awit effect. Parang awit kanina. Nalimutan ko. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. So, yun po yung... Yun. Sali na natin sa wikang Ingles. We said, go down from it, all of you, and when guidance comes to you from me, whoever follows my guidance, there will be no fear concerning them, nor will they grieve. Ayan. Yun ang pinaka-solusyon na ibinigay. So, basahin pa natin sa pagkakasalin sa wikang Pilipino. Sa 37, Ustaz. Basahin natin. Sa 37. Yan ang binasa ito ang ating mababasa. Okay. Ito po. Pakinggan ninyo at ating babasahin. So, verse 37, Ustaz. 37. Oo. Kung kaya nakatanggap si Adan ng tuwirang kapahayagan ng mga salita, inspirasyon mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, bilang paraan ng pagsisisi at paghingi ng kapatawaran sa Kanya. Ito ang ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Adam na mga panalangin. O aming tagapaglikha, nadaya namin ang aming mga sarili, at kung hindi mo kami patatawarin at kaawaan ay magiging kabilang kami sa mga talunan. Sa makatwid ay pinatawad siya ni Allah sa kanyang pagkakasala, sapagkat si Allah ay at-Tawwab, ang tagapagtanggap ng sino mang nagsisisi at humihingi ng kapatawaran mula sa kanyang alipin. At siya ay Ar-Rahim, ang napakamaawain at ganap na mapagmahal sa kanila. Ayun. So, nais kong Ustaz, linaw yung kanina tungkol dun sa nabanggit na ibig sabihin pinatawad ni Allah yung mga kasalanan nila. Ibig sabihin, tinuruan ni Allah. Ano yung tinuro ni Allah na panalangin na yun? Yun na nabanggit mo kanina, nauna lang yung translation, magitin ko sa wikang Arabic, babasahin ko sa Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. So, yun po yung binasa mo kanina, Ustaz, na tinuro ni Allah sa kanila na, O Allah, na kami ay nagkasala, nagmamalabis. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, kung hindi mo kami papatawarin, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kami ay mapatungo sa mga taong mga talunan. Ayun. At saka ituloy pa natin sa ayat 38. Ituloy natin, Ustaz, sa 38. Nagbigay si Allah ng instruction sa mga kay Adan na nang tinapon niya. Ganun pa man, Ustaz. Ibig sabihin, tinapon niya dito sa mundo, pero binigyan pa rin niya ng guidance. Instruction, guidance. Para naman ay hindi maligaw. So, babasahin ko sa wikang sa Arabic. Sinabi ni Allah sa Quran, قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Pakisalin sa English at Tagalog. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, bumaba kayong lahat mula sa Al-Jannah at makararating sa inyo at sa inyong magiging salinlahi ang patnubay patungo sa katotohanan. Sino man ang susunod sa katotohanan ito, wala silang katatakutan sa anuman na kanilang kahihinatnan at hindi nila pagsisisihan ang kanilang nakaraan, kundi ang sa kanila'y kapanatagan dito sa mundo at sa kabilang buhay. So yun, Ustaz, binigyan ni Allah ng guidance si Adan at saka yung mga angkan niya. Kung sinong susunod sa mga batas ni Allah at Islam, sa kautusan ng Islam, ay hindi maligaw. Ngayon, bakit ang tanong?
sa mga televiewers. Bakit, para sa mga televiewers natin, ang tanong ngayon, bakit may mga Muslim na hindi sumusunod? Okay? Bakit naman sumunod? Yun na nga, dahil doon sa naligaw sila sa landas, dahil doon sa wala silang lack of knowledge, Ustad, lack of Islamic education. Na kailangan nilang matutunan, kailangan nilang mag-aral ng Islam para nilang matutunan nila. Yung born Muslim ka, ay wala kang kaalaman, dapat mag-aral ka. Pag-aralan mo yung Islam. Okay? Sa gayon, masunod mo para hindi ka mawala sa landas na yung sinabi ng Allah na gabay niya. Kapag susundin mo, sabi niya, wala kang iisipin doon. Wala kang ikakatakot. So, sa araw ng paghukom. So, yun doon. Yun yung Islam, Ustad. Yun na yung batas ni Allah. Kautusan ni Allah. Kaya nga, napansin natin na doon sa ating mga binasang mga batayan, pagka ang pag-uusapan natin ay may kinalaman sa pagdadalisay ng kaluluwa, mapapansin natin, kailanmat nakakalimutan ang payo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagiging sagwil yun para magawa nating dalisay ng ating kaluluwa. Yung pagkalimot at yung pagkawala ng determinasyon. Kaya lalagumin natin ang tinatalakay natin na mga impediments in the way of tazkiyah. Na yan nga ang mga hadlang sa ating pagsasagawa ng pagbabanal o pagdadalisay ng ating kaluluwa. Yung nga binanggit natin ng mga nakaraan na nabanggit natin na may kinalaman dun sa neglect and forgetfulness. Yung pagwawalang bahala at gayon din naman ang pagiging makakalimutin. Kaya wag nating babaliwalain ang mga payo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng kanyang kahuli-hulihang propeta at sugo na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabi nga niya, kung anong aking ipinagbabawal sa inyo, iwasan ninyo. At kung anong aking ipinag-uutos sa inyo na dapat ninyong gawin, isagawa ninyo ng buo ninyong makakaya. Huwag nating tularan yung mga nauna. Na ang nangyari sa mga naunang mga bayan ng Diyos, ang nangyari, hindi sila nakasunod. Naging sila ay mga makukulit, ika nga. Mahilig na magtanong. Tanong ng tanong sa layo nila makaiwas doon sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Gayun din naman, ayaw nilang sumunod o sila ay palatutol sa kanilang propeta. Alhamdulillah, ang mga Muslim ngayon sa kasalukuyang panahon, hindi pala tutol, kundi pala sunod. Kaya nga, may kinalaman nga sa paksa na ating tinatalakay, yung pagdadalisay ng kaluluwa, ayun, dapat nating ipaunawa sa ating mga televiewers na yun nga, pakatandaan natin na huwag tayong magiging makakalimutin. Huwag nating babaliwalain ang mga payo at saway ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na yan ay pinaabot sa atin sa pamagitan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa gayon ay magiging karapat-dapat tayo, aalisin natin yung mga sagwil sa ating ginagawang pagdadalisay ng ating kaluluwa. Dawa ay naging malinaw yan sa ating mga televiewers, na ating naipaglingkod sa kanila, ang isa pa lang, sapagkat nabanggit natin yung 7 Sa ngayon, ang ating pa lamang natalakay ay yung pinakapangunahin, yung unang-unang numero na neglect and forgetfulness. Nawa ay naging malinaw yan sa ating mga televiewers. Samantala ay magpapaalam na muna tayo. Ating wawakasan muna ang ating pagtatalakay ng ating paksang ito sa pamamagitan ng pagsasabi sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatid sa Islam at mga televiewers ng Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.